para sa mga porsigidong makahanap agad ng trabaho, magsilbing babalasan ang kwento ng lalaking ito na umasang makakapagtrabaho bilang nurse sa ibang bansa. Naloko po kasi siya ng isang recruiter na nakapambiktima sa pamagitan ng internet. Nakatutok si Connie Sison. Bahagi ng ating buhay ang internet dahil napapabilis ito ang komunikasyon at paghahanap ng impormasyon. Subalit dapat mag-ingat sa paggamit nito dahil ang internet tinatambayan rin ng mga manloloko. Siya si Dennis, hindi niya tunay na pangalan. Katatapos lang daw niya sa kursong nursing nang mabiktima siya di umano ng email recruitment scam. Akong nakitang email na sabi daw rare opportunity for everyone. So parang naengganyo ako, tapos nung binuksan ko siya, may sinabi nung nag-send na may opportunity nga daw na magtrabaho tsaka mag-aral din sa UK. Bale, sabi dito, may address na binigay, so pumunta naman ako para tingnan lang sana. 100,000 piso raw kada buwan ang naghihintay na sweldo para sa empleyado, kaya naman talagang naengganyo si Dennis sa subukan ito. Pero para magkaroon daw ng trabaho sa United Kingdom, kailangan gumastos ng malaking halaga para sa proseso ng mga papeles. Pinagsikapan ng mga magulang ni Dennis na makalikom ng pera. Nagbigay sila ng down payment na nagkakahalaga ng 170,000 pesos, pero simula lang daw pala yun ng sunod-sunod pang papeles na aasikasuhin at pagkakagastusan. Mahirap yung part na naka-start na kami, tapos ang dami na namin nailabas na pera. Tapos eventually, doon nila sinasabi yung mga additional charges, which is wala na kaming choice kundi magtuloy at maglabas pa rin ng pera. Dahil nga, kung magbaback out kami, mas malaking mawawala sa amin. Isang araw nabalitaan na lamang daw ni Dennis na peking recruitment pala ang napuntahan niya. Pinakamalaking epekto siguro yung na-force yung parents ko na ibenta yung bahay at lupa namin sa probinsya. Tapos lahat ng savings nila is nagastos na namin. Tapos may mga kamag-anak pa kami na hiraman. Tapos ngayon parang nakikituloy na lang kami dun sa kamag-anak nung tatay ko. Ayon sa Philippine Overseas Employment Administration, marami na silang natatanggap na mga reklamo sa umunay peking overseas employment offer na ipinadadala sa email. Kaya payo ng POEA, maging maingat at mapanuri. Siguro kung makakatanggap kayo ng mga ganyang email, i-verify sa POEA kung ito ay legal at saka yung mga employer na yan ay accredited dito sa POEA o kaya kung merong agency na involved. Tingnan natin kung yun ay lisensyado. Connie Sison, nakatutok 24 oras. Nag-isa sa paglilitis ang administrator ng Land Registration Authority na pinagmulan ng listahan na may 45 ari-arian umano ni Chief Justice Renato Corona. Mula sa Senado, nakatutok live si Mariz Umali. Mariz? Mel, iniharap ng depensa bilang testigo sa paglilitis kay Chief Justice Renato Corona ang administrator ng Land Registration Authority o LRA na si Attorney Eulalio Diaz III. Sa kanya nanggaling itong kontrobersyal na listahan na 45 ang bilang ng mga ari-arian ni Corona na lumalabas ngayon sa pag-aamin na rin ng prosekusyon na 21 lang talaga, pero iginigit naman ng depensa na 5 lang itong pag-aari ni Corona. Kaya naman nagisa itong si Diaz na mga Senator Judge kung bakit hindi siya naging maingat sa paglalabas ng naturang listahan. Sa kanyang pagtestigo, ipinaliwanag ni Diaz kung paano niya nabuo ang listahan ng 45 ari-arian. Ito raw ang lumabas sa computer search sa kanilang database nang itype ang mga pangalan ni na Chief Justice Renato Corona, asawa niyang si Cristina, mga anak na sina Francis, Sharina at Carla, at asawa ni Carla na si Constantino Castillo. May mga lumabas sa search na hindi naman nakapangalan sa mga Corona. Agad daw na isinumite ni Diaz ang listahang ito kay Tupas 1 o 2 araw matapos itong hingin sa kanya ng lead prosecutor. Pero hindi natuwa ang ilang senator judge sa ganitong proseso ng LRA sa paglalahad ng mga ari-arian ng punong maestrado. You know, I am bothered by this aspect of the proceedings. The cavalier attitude of the administrator and the prosecution. I mean, that is the system that you adopt in the National Land Authority? For the search. So careless prosecution. You already mentioned to media that Chief Justice Corona had 45 properties, you know? First of all, Your Honor, we are not certifying that all of these properties are owned
by the Chief Justice. What we submitted, Your Honor, are 45 documents as we have previously presented, Your Honor. It is not our function. We did not mislead the- Sabi ni Diaz, hindi na niya sinertify nga ang mga ari-arian dahil hindi naman yun bahagi ng hinihingi sa kanila. Paliwanag ni Tupas, ang listahan ay ginamit nila para makahingi ng subpoena sa impeachment court. Sinalag din niya ang sinabi ni Senador Arroyo na nilinlang nila ang publiko. We did not mislead the public by attaching Annex A, which is the Land Registration Authority letter. We have every reason to believe the authenticity of these documents, and we attach it in good faith. Sa pagtatanong din ni Senador Jinggoy Estrada sa testigo, lumabas na may ugnayan siya kay Pangulong Noynoy Aquino. Of the President? In grade 7, Your Honor. In grade school, not in high school. Bukas, Mel, ay nakatakdang magpulong ng prosekusyon at ng depensa bago ang pagpapatuloy naman ng paglilitis para pag-usapan at plansyahin kung ilan nga ba talaga ang ari-arian ng punong maestrado. At pinababalik din, Mel, itong si Diaz ng korte para naman sa cross-examination. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Karaniwan sa isang bata ang minsang madapa, minsang masugatan, minsang malaglag. Ngunit bakit kaya ang minsang pagkalaglag ni Melvin sa kanilang kubo ay nagdulot sa kanya ng pagkahukot o pagkakuba? Panoorin po ninyo. Sa kaunting galaw lamang, matinding pananakit ng katawan na ang nadarama ni Melvin. Ang mga paa hindi na maikilos at sadyang nangangatog. 2 taon ang tila parusa kay Melvin ang hindi matukoy na karamdaman na ipinagpapalagay na nagsimula lamang sa kanyang pagkalaglag sa kubo. Ilutusan ng tatang nila, nag-uunahan silang kumuunan, siya napunta. Ngayon, papanaog daw, nauna yung unan, sumunod siya. 1 linggo matapos ang sakuna, nakadama ng pananakit ng likod ang bata. Nadala lamang sa isang manghihilot ang bata matapos ang 1 buwan. Nang dumating ang kanyang ina mula sa pamamasukan sa Pangasinan. Masakit sa akin, ma'am, na mawali sa anak ko dahil namatay po yung asawa ko. Kaya po naghanap buhay, malaking pagsisising nga. Ang tanging pagkakataon lamang na nadala ang bata sa doktor ay dahil sa kanyang ubot-sipon at pananakit ng tiyan. Wala pang talagang thorough check-up dun sa condition niya ngayon. Kasi medyo komplikado na yung kaso niya ngayon. Kasi medyo naapektuhan na yung ibang parte ng katawan niya. Walang espesyalista na maaaring tumingin sa kalagayan ni Melvin sa Herona sa Tarlac. Kaya't minabuti naming dalhin siya sa Maynila. Isang orthopedic surgeon ang agad naming nilapitan. More common areas na mababali pag nahulog ka will be the lower spine, not the area na nagpinoprotect ng ribs. We also saw a big hump dun sa kanyang likod, the upper back. Probable spinal cord compression. Ayon sa pangunang pagsusuri, maaaring may Pott's disease o tuberculosis of the spine si Melvin. If this turns out to be POTS or TB of the spine, we'll be needing at least a year of medications for him. Everybody na nakatira dun sa bahay ng kid kailangan treat for TB. Kasi kids do not get TB from other kids. They get it from adults. Para lubos na matukoy at matiyak ang karamdaman ni Melvin, kailangan niyang sumailalim sa MRI. We'll be needing an MRI. An MRI is a way of determining what's happening on the spine, on the nerve, on the disc, and the surrounding areas. Tulungan niyo pa kami pang pagkamot. Kasi po masakit yung likod ko sa barokong po. Ngayong linggo po ay sasailalim si Melvin sa MRI at kapag nakuha na po ang resulta noon at natukoy na ang kanyang sakit at saka lamang po natin malalaman ang mga susunod na hakbang at kung ano ang kanyang gamutan. Maraming salamat po kay Dr. Joseph Kitts
season ng East Avenue Medical Center. Samantala sa mga nais pong magpaabot ng tulong kay Melvin, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan o magdeposito ng donation sa aming bank account o sa lahat ng sangay ng Cebuana Luwalier o maglagon sa www.kapusofoundation.com. Eugene Domingo nang ibabaw ang pagiging komedyante sa pagtanggap niya ng People's Choice for Favorite Actress Award sa Hong Kong. At ano nga ba ang formang in ngayong summer? Alamin sa pagbabalik ng 24 oras. Mga